good thing you survive. Alam mo naman sa pamahalaan, na ESO, naapakan ng paa na may paa, may malapit sa kusina, nakapayong kay Mayora, kay Mayor. Nakakatuwa pong marinig ang mga awiting ito. Talaga naman pong mabuhay ang OPM. Ngunit ngayon po, bago tayo tumuloy sa susunod pa nating paparangalan, una po nagsimula po tayo sa 25-year service awardees. Tumuloy po tayo sa 30-year service awardee. Ngayon naman ay panahon na upang makinig tayo ng inspirasyon. Magkaroon at maramdaman natin ng isang inspirasyon mula sa ating minamahal na alkalde ng lungsod ng Maynila. Muli po, palakpakan po natin ang ating kagalang-galang na alkalde ng lungsod ng Maynila, Francisco Isko Moreno Domagoso. Huwag ko kayo mag-alala, hindi po ako gagawa ng himala. Kasi sabi ko kay Vice Mayor Chi, bakit pa hindi ko natutunang kumanta? Ang hilig ko naman kumanta. Lalo na, pagka-linggo, yung dekada 80, usong-uso yung malalaking backwards, malalaking speaker. Nilalabas yung mga galing Saudi boy. Kasi pinupuhunan na nila yung mga component ng araw. Pag Sunday, makikinig ka ng WKY. Sa mukhang marami nakaka-relate sa WKY. Pinakikinggan nyo rin si Matt Monroe, Tom Jones, Engelbert. Kasi kaya sabi ng misis ko, anong taong ka ba pinanganak? Bakit lahat ng mga kantang alam mo? Kasing edad nung tatay niya. Sabi ko kasi, nung araw, hilig talaga akong makinig ng kanta. Yung kanta lang ang walang hilig sa akin. Kaya never ako natutong kumanta. Sintonado ako. Sana ganun ang boses ko. Paano pa kaya pag ganun ako ganun kumanta? Patay na. Patay na, buto-buto. But I'm really grateful to God for whatever I have. Honestly, always grateful to wherever, who I am, and whatever I have today. Hindi po pwedeng lahat nasa iyo. Kaya minsan tayo sa buhay, marami tayong hinahanap. Kaya kumisan na kumukunti yung ligaya sa buhay natin, sa dami ng hinanap natin sa buhay. Pero sa totoo kumisan, nasa harapan mo na lamang yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Tulad ng araw na ito. Akala niyo nag-survive kayo ng 40 years? 35 years? 30 years? Kanina nagbibiro kami ni City Administrator Wardy. Kasi parang nagkamali siya. Ito, 30 years na. 30 years na. Sabi ko hindi pwede maging 30 years yan. Ang tinuturo niya po si City Legal, Lutz. Si Lutz, 27 years. Kasi ba't ko po alam na 27 years na in public service si Atty. Lutz? Kung anong edad ko sa public service, siya pong edad ni Atty. Lutz sa public service. Because I am grateful to District 1 Tondo. At 23 years old, binoto nila akong kunsihal, 1998. So that's where I entered public service, and that's the time where Atty. Lutz also entered into public service as my Chief Legal Officer. Yan, si Atty. Lutz. At nakalimutan ni Wardy, kabats ko siya. Kasi noong 1998, magkabats kami ni Wardy Quintos na na-elect bilang konsehal. Kaya shout out sa mga 3 dekada na naglilingkod. Naubos na buhok natin. Lapit na ako.
Nauna lang yung iba sa inyo. Tingnan mo si Letlet. Shaggy. Sa gilid na lang ang buhok. At siya'y lagi nagre-reklamo. Pag kami nasa barbero, kasi madalas kami ni Letlet, Secretary to the Mayor, masabay magpagupit. Lagi siya nagre-reklamo. Medyo marami pang gugupitin sa akin. Pagbayaran na, pagupit siya, pagupit ako, pagbayaran na, parehong presyo binayad namin. Sabi niya, bakit ganun? Kay Yorme, binayad 1,000. Ba't ang singil mo sa akin 1,000? Iko-konti lang naman yung tinabas mo sa akin. So today is a celebration, and I think more than anything else, sa mga kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila, showing our gratitude to you. This effort of your city personal's office, spending some resources of the city despite of gipit na gipit tayo. Makilala man lamang, kilalanin man lamang, paalagan man lamang ng inyong pamahalang lungsod ang inyong mga inambag sa paglilingkod sa bayan. Kaya po ako'y talaga kahit na po kami abala, kasi nagpipirma pa ako ng mga tama na naman yung mga doktor, yung mga PHW, yung mga kinikilig na naman si Padilla. Sabi ko kay Joe, pupunta ako. Because today, I just, in my own little way, as your mayor, acting on behalf of the people of Manila, to say the least, thank you very much for your great contribution to the city government to be of service to our people. That's why I told you, good thing you survived. Alam mo naman sa pamahalaan, na ESO, naapakan ng paa na may paa, may malapit sa kusina, nakapayong kay Mayora, kay Mayor, kay Vice Mayor, kay Konsehal. There are so many things. You didn't survive smoothly. That I believe. Because, shout out nga yung magtatatlong dekada, 30 years, taas ang kamay ng 30 years. Ayan. Medyo, ano to, patchmate! O kasi, 2 taon na lang. Ano na ako, kami nila Lud sa kanila Wardy, 30 years na rin kami in public service. So mga batchmate, alam natin pare-pareho na kaya ko sinabi, buti nakasurvive tayo. Kasi there are part of our life in public service. Maraming beses natapakan yung ating mga kuko sa paa. Minsan buong paa pa. Maraming beses tayong na-frustrate. Meron tayong mga gustong gawin. Pero hindi nababagay doon sa layunin ng pamunuan. But we've waited. I've waited. I want to do a lot of things when I was a councilor then. When I became Vice Mayor, ako sabi ko malapit na. Malapit ko na magagawa lahat ng gusto kong gawin para sa taong bayan. But still, hindi pa rin. So when I became Mayor, ako, hindi po metaphor yung sinasabi namin na ang araw ginagawa naming araw, ang gabi ginagawa ko pa rin araw. That is true to the heart. Because I thought the lost opportunity, which is time, to make change and immediate change, or what you call, there are things in government, in services, or what you call low-hanging fruit. Sayang naman, pitasin na natin. Baka bumagsak pa sa lupa at masira. Plus the fact that you wanted to build something for the next generation.
And these are the things, whatever we have achieved today, wherever we are right now, didn't happen overnight. And it happened because of a good mayor, a good vice mayor, or councilors, no. Because it's a team effort. Without you, we cannot do also what we wanted to do for our people. So that's why we are very grateful to each and every one of you. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang ika-455 ng dakila nating Luzon sa temang nababagay pa rin sa bawat isa sa atin. Matatag sa hamon, pinagtibay ng panahon. Nagbibigay pugay tayo sa ating mga lingkod bayan na naglaan. I think not half, most of your life to public service sa ating mga kababayan. Sa loob ng mga dekadang ito, inilaan ninyo ang inyong serbisyo, panahon, oras, galing, at marami kayo nasaksiyan na iba't ibang administrasyon. Hamon, sakuna, tagumpay, at pagbabago. Ngunit sa kabila ng lahat nito, mananatili kayo nakatindig, katrabaho, nagsisilbi. Hindi para lamang sa pagkilala, kundi dahil naniniwala kayo na serbisyo publiko ay isang tungkulin at isang karangalan. Kaya ang mga taong hindi natin laging nakikita sa entablado, tulad namin, ay kayo yun. Kayo ang kung bakit ang pamahalaan gumagalaw ng mainam, masinop at epesyente. Kasi kayo yung sa likod ng camera. That's why napakalaking bahagi ng bawat isa sa inyo ng pamahalaan o liderato at administrasyon, ni naman ay magtatagumpay ng dahil sa bawat isa. There is no I in team. We is the key word. So without you, we cannot move. Katulad ng isang sasakyan. Bawat bahagi, may kanya-kanyang dapat gawin. At dahil doon, if we are in synchrony, most likely, makapaglalayan, makapagbabiyahe tayo sa maayos na magandang kinabukasan para sa ating mamamayan. Dala ng sabay-sabay tayo gumagalaw sa iisang layunin. Kaya bilang alkalde ninyo, o mas kilala niyong Yorme, I'm proud of you. Please extend my gratitude to your family. Send my regards to them. Because doing public service, sometimes our family will pay the price. Especially, I'm happy that I'm seeing you right now because some of you, some of ours, is not around anymore because of that great disaster in the world called pandemic. Hirap ng dinanas natin sa mga nagdaang panahon. Pero we survived. Nawala. Pagdating ni Sir Kaya mamaya pag-uwi ninyo sa inyong mga mahal, kanya-kanyang mahal sa buhay, pakisabi naman sa kanila, "Uy, sabi ni Yorme, thank you daw." Ha? Thank you, son. Thank you, tiniis mo ko. Tiniis mo ko na ng mga importanteng bagay na dapat katabi mo ko, pero dahil may obligasyon ako sa taong bayan, inuna ko ang taong bayan. Inuna ko yung tawag ng tungkulin. Buti pa sa private, pwedeng maraming excuse.
Sa gobyerno, wala tayong excuse. Why? Umaasa ang tao. Umaasa ang tao. Masarap lang talaga sa public service. Bakit? Abay, saan ka naman nakakita ng trabaho sa mundo? Nakatutulong ka na sa kapwa, may sweldo ka pa. A 15 at 30, may dilubyo o wala, tiyak darating yun. Di ba ang sarap ng buhay? But the thing is, you cannot have both worlds. Some of you maybe, I'm happy for you. But definitely most of us pay the price of having less time with our family because on what you call public service or call to public service. And I know most of you, Inisip. alam mo naman, diyan na ako makakalbo sa City Hall talaga. Sa tinagal ko dyan. I know most of you dedicated much of your time to excel from your field of undertaking. So that's why, ulitin ko, pasabi nyo naman sa mga able ninyo, mga love ninyo, mga jowa nyo, or even your kids. The mayor said, thank you very much for understanding us most of the time while I'm in public office or public service. So extend my gratitude to each and every family of yours. Sabi mo sa kanila, maraming salamat. Muli, ipagdiriwang natin ng 400, 50 at 5 na taon na pagkakatatag ng ating mundo. Ngayon, tayo ay may hawak ng sulok. Ipinasa lang sa atin yun. Lahat tayo. Una-una lang yan, nauna sila. Gusto niyo na ba sundan sila? O muna. But kidding aside, hawak natin na sulong ngayon. And that torch is going to be passed on to the next members of the city government. But for now, I encourage each and every one of you to the remainders of your service. Let's excel from this. I really want to change the outlook of the city of Manila, the way it was before. I want to bring that time or time capsule. If I have a time capsule today, sa totoo lang, isasakay ko kayong lahat, yung 2 milyong Manileño. Isosok pa ko kayo sa oblo at pipindutin ko dekada 50, dekada 60. Kung saan ang Maynila ay tinitingal, dala ng kagandahan, kagalingan ng tao, disiplina ng pagmamahal sa kapwa, maayos na pamayanan, and window of opportunity. I'll bring everyone. Pero sabi ko nga, with or without you, time will run. With or without us, time will go on. Now, hawak natin ang sulok. Hindi natin hawak ang bitan. Hawak natin ang sulok. Sulok, ipinasa sa atin ng mga sinundan natin o ng mga ninulugan. Can we bring back Manila the way it was? The simple answer is, of course. Pwede. Posible. Mahirap ba? The right answer is, oo naman. Napakahirap mo. Ibang panahon yun sa panahon ngayon. Mas maraming mamamayan ngayon. Tama na. But, can we make Manila great again? I think the answer is yes. How? Can I do it alone? My answer, sigurado ako nito. No, I cannot do it alone. I need each and every one of you.
In fact, parang silang plaka na yan tuwing Lunes. Naririnig nyo sa. But this time, he's speaking in the occasion, in this occasion, asking with all humility, each and every one, help me make Manila great again. Because I cannot do it on my own. I need each and every one. Kaya ba natin? Sure kayo? Final answer? Yes, I know it's possible. Kasi, ang kaya ng tao ay magagawa ng tao. Ang hindi kaya ng tao ay magagawa ng Diyos. Gets you? So whatever we can do, we try to accept from Him. I really wanted to. In fact, sayang nga yung iba sa inyo, pero yung mga pagka-20, mga 20 years, 25 years, saan taas ang kamay? Ayan, ako, may aabutin pa kayong maganda. Yung mga 35 takorens, I hope we still have 5 years. Because I guarantee you, I'll offer something for you in your workplace 5 years thereafter from today. Wala na kayong makikita ng octopus, mezzanine, at cabinet sa tabi ng lamesa mo. We'll create something for our home. Maybe. It's hard, especially fiscally speaking. Patulitin ko yung sinabi ko kanina. Yung kaya ng tao, posibleng magawa ng tao. At hindi kaya ng tao, Diyos na ang bahala. Katulad na nasabi sa Iglesia, o natural sa Iglesia. Do your best, and let God do the rest. So, despite of all these challenges, we will continue to financially engineer our situation. And I hope tomorrow I'll see you because I have a report card to do as a matter and part of my obligation to the people and to you on how are we doing. But for now, this is the day. This is the day. This is the day the Lord has made. Bago ko matapos. Kaya ako kabisado yung kanta niya. Kasi may chicha pagtapos kumanta niya. Oo, inabot yung charismatic ng araw. Shout out sa mga batang dekada 80 dyan. Naabangan namin, nagkakanta na, kumanta na tayo. Kasi mamaya may liver spread na. Tapos may juice, yung glass. Nakasabit pa yung glass. Sunny orange ba yun? Wagas na wagas yun. Siyempre, ataps ka. Umubula bibig mo. Basta kakanta ka lang. This is the day, this is the day. But kidding aside, I think this is the day that the Lord has made. And I'm happy you survived. I'm happy and proud that you're healthy. And there is an opportunity for us. We are better yesterday, but we can be better today and the best tomorrow. So there is still an opportunity to us to excel from our pain of undertaking. Let's make use of it. Those opportunities given to us by the people. Galingan natin. So, muli, taos puso, at buong kawabang loob, ako'y maging bahagi ng inyong paglilingkod sa bayan. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Keep it up. Stay healthy. At pagpalain nawa kayo ng buong kayo. Maraming salamat. Manila!
Thank you very much once again, Honorable Mayor Isko Moreno Domagoso. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang at minamahal na alkalde ng lungsod ng Maynila.